Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit si Pedro kay Jesus at nagtanong sa kanya, Panginoon, makailan kong patatawarin ang aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa akin? Makapito po ba? Sinagot siya ni Jesus, hindi ko sinasabing makapito, kundi 70 ulit pa nito. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Ipinasya ng isang hari na pagbayarin ang kanyang mga lingkod na may utang sa kanya. Unang dinala sa kanya ang may utang na 10 milyong piso. Dahil na siya'y walang ibayad, iniutos ng hari na ipagbili siya, ang kanyang asawa, mga anak at lahat ng ari-arian upang makabayad. Nanikluhod ang taong ito sa harapan ng hari at nagmakaawa. Bigyan pa ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat. Naawa sa kanya ang hari, kaya ipinatawad ang kanyang mga utang at pinayaon siya. Ngunit pagkaalis niya roon ay nakatagpo niya ang isa sa kanyang kapwa lingkod na may utang na 500 piso sa kanya. Sinunggaban niya ito at sinakal, sabay wika, magbayad ka sa utang mo. Naglumuhod iyon at nagmakaawa sa kanya, bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita. Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip, ipinabilanggo niya ang kanyang kapwa lingkod hanggang sa ito ay makabayad. Nang makita ng kanyang mga kapwa lingkod ang nangyari, sila'y labis na nagdamdam. Pumunta sila sa hari at isinumbong ang nangyari. Kaya't ipinatawag siya ng hari, ikaw, napakasama mo. Sabi niya, pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Nahabag ako sa iyo. Hindi ba dapat ka ring mahabag sa kapwa mo? At sa galit ng hari, siya'y ipinabilanggo hanggang sa mabayaran niya ang kanyang utang. Gayon din ang gagawin sa inyo ng aking amang nasa langit kung hindi ninyo patatawarin ang inyong kapatid. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang tanghali po sa inyong lahat. Pakibati naman ng katabi, magandang tanghali. Magandang tanghali po. Medyo pay muna po tayo ngayon kasi nagtitrip daw po yung aircon, so medyo may problema po, no? Papagawa muna po namin. Konting tiis lang po. Kung mayroong isang bagay ang pinagkaiba ng hari at ng aliping may utang sa ating ebanghelyong narinig, ang hari, iniisip niya ang magpatawad. Samantalang ang alipin, iniisip niya ang maningil. Magpatawad, ang isa, maningil. Kung babalikan po natin ang kwento, ang hari ay naniningil ng kanyang pautang. Sino po ba may mga utang dito? Tago na tayo, no? Pinatawag ang lahat ng mga may utang at ang inuuna niya
yung may utang na 10 milyong piso. Laki, no? Paano ka makabayad pag ganun? Oh? Kaya nga, walang maibayad ang alipin. At dahil wala siyang maibayad, humingi siya ng tawad sa hari. Ang kanyang tawad, bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran din kita. Hindi niya sinabing, pwede bang wala na lang utang? Hello, yung may mga utang. Ang tawad, bigyan mo lang ako ng panahon. Hindi yung wala nang bayaran. Hindi po ganun. Ang hiningi niyang tawad, konti pang panahon. Dahil naawa ang hari, pinatawad niya ang alipin. Sa awa ng hari, pinatawad ang alipin. Dito po natin makikita na ang sentro ng salitang tawad ay awa. Kahit ispelengin niyo po, ang sentro ng salitang tawad ay awa. Kaya nga, hindi tayo makapagpapatawad kung walang awa. Sapagkat hindi mabubuo ang pagpapatawad ng walang awa. Sa pagbaybay man o pagsasabuhay, kapag wala ang awa, hindi kumpleto ang pagpapatawad. Pansinin niyo po, yung iba, sige, pinatatawad na kita, no? Yung masabi lang, pero hindi naman talaga naawa. Tignan nyo, pag kinalaunan, no? Parang galit ka pa din. Inis ka pa din. Nandun pa din. Bakit? Kasi wala namang talagang awa. Kailangan may awa para maabot mo ang pagpapatawad. Hindi kumpleto ang pagpapatawad kung wala ang awa. Samantala, nang ang alipin naman ang naningil ng kanyang pautang, hindi siya nagpatawad. Dahil ang gusto niya ay makakuha ng bayad. Kaya nga ang sabi niya, magbayad ka sa utang mo. Hindi ba ganun din tayo? Kapag may nakagawa ng mali sa atin, ang gusto natin magbayad siya sa atin. Sinaktan mo ko, saktan din kita. Pagbayaran mo. Niloko mo ko, lolokohin din kita. Menos na tayo. Ganyan no? Kapag may nagawa sa atin at hindi natin gustong magpatawad, ang iniisip natin, maningil. Iniisip natin, kabayaran. Dahil walang awa ang alipin, kaya walang pagpapatawad din. At ang tanging nasa isip ay ang pagbayarin. Tanging ang taong may awa ang siyang makaaabot sa pagpapatawad. Kaya nga po, maganda yung paalala ni Propeta Sirach sa ating unang pagbasa. Ang sabi niya, patawarin mo ang kapwa mo sa kanyang pagkukulang. At pag ikaw ay dumalangin sa Diyos, patatawarin ka rin. Patawarin mo para pag dumalangin ka sa Diyos, ikaw rin ay patatawarin. Dahil ang mga hindi, ito naman yung taliwas doon. Sabi ni Propeta Sirach, ang nagtatanim ng galit laban sa kapwa, kapag tumawag sa Panginoon, walang kakamtang awa. Kapag hindi ka marunong maawa, wala ka ring kakamtang awa. Kapag marunong kang magpatawad, ikaw rin ay patatawarin. Hindi po ako nagsabi no na si Propeta Sirach, no? Huwag niyo sabihin, grabe naman, no? Ganun eh.
Ganun talaga. Pag di ka marunong magpatawad, huwag kang umasang ikaw rin ay patatawarin. Naalala ko tuloy yung isang guro na Hapon. Alam niyo po sa Japan, may nabasa ako. Sa Japan, ang bata mula sa kanyang 7 taong gulang, from 0 to 7 years old, ang pinagtutuon ng ituro ay mabuting asal. No wonder, nung nakapunta ako ng Japan, ang babait ng mga Hapon. Hindi ko alam bakit. Base lang sa karanasan ko po yun. Hindi ko alam yung iba, pero ang babait nila. Ang gagalang, they respect each other. Tapos kapag tinanong mo, talagang hahanapin nila yung pinagtatanong mo na lugar. Kahit hindi sila marunong mag-English, gagawan nila ng paraan. Hindi ka nila iiwan. That was my experience. And no wonder, ganun pala kasi. From 0 to 7, ang pinagtutuunan, mabuting asal. Sa atin iba Dito sa Pilipinas, para maging magaling ang bata, kailangan marunong mag 1, 2, 3. ABC, colors. Ganyan natin tinitignan Sa bata, una dapat, 1, 2, 3. Yun ang magaling para sa atin. Sa Japan, mabuting asal. Kaya itong teacher na ito, yung Hapon na teacher na to, sabi niya, para matutukan ko yung mga estudyante ko at maturuan ng mabuting asal, kinulong niya sila sa eskwelahan ng 1 linggo. Totoo naman Sa panahon ngayon, kahit anong turo mo sa bata, kapag lumabas na ng bahay, meron ng ibang nakukuhang ugali. Di mo naman tinuruang magmura. Pag uwi, nagmumura. Hindi mo naman tinuruang manakit. Pag uwi, nananakit. Ang hirap talaga. Kaya itong Japanese teacher, kinulong niya sa isang eskwelahan. 1 week, puspusang tinuruan ng mabuting asal. Sa 2 araw, isa sa kanyang estudyante ang nagkamali. May nagawang pagkakasala. Sinumbong ng mga kapwa estudyante sa guro. Inamin ng bata ang nagawang mali, pero walang narinig sa guro. Kinabukasan, isa na namang bata ang nakagawa ng mali. Nagkasala. Sinumbong muli sa guro. Inamin ng bata ang pagkakamali. Ngunit gaya ng nauna, walang narinig sa guro. Walang ginawa ang guro. Nagalit ang mga kaklase. Ang hinaing nila, bakit wala kang ginagawa? Bakit hindi mo pinagsasabihan? Bakit hindi mo parusahan? Ang gusto ng mga kaklase, paalisin ang nagkamali. Di naman malayo yun, tayo rin naman ganun. Kapag may nagkamali sa atin, we get rid of them. Inaalis natin sila sa ating buhay. Iniiwasan, nilalayuan, pinapatanggal. Ganon din ang gusto ng mga bata. Alisin ang mga nagkamali. Palabasin ng eskwelahan. Pinakinggan ng guro ang kanilang hinaing. At sabi ng guro sa kanila, tama kayo. Natutuwa ako dahil alam na ninyo kung ano ang tama at mali. Kaya makakaalis na kayo. Nagulat. Nagulat yung mga bata. Bakit kami ngayon ang paaalisin? Sila'y nagkamali. Bakit kami ang aalis? Bakit parang kasalanan ko? Di ba sabi may ganong drama, Bakit parang kasalanan ko? Sabi ng guro, kasi alam nyo na ang tama at mali. Sila, hindi pa. May maituturo pa ako sa kanila. Ang hindi nyo natutunan kung ano ang mabuti at masama. At ito ang dapat nating matutunan. Mga kapatid, parang ganito rin
ang kapatawaran. Hindi mababago ng kapatawaran ang iyong nakaraan. Pero marami itong pwedeng baguhin sa iyong kinabukasan. Forgiveness cannot change the past. Nangyari na yon. Nasaktan ka na. Iniwan ka na. Nagawan ka na ng mali. Wala ka nang magagawa doon. Pero may magagawa ka pa para sa iyong kinabukasan. Do not burden yourself. Do not tie yourself from the past. Patawarin mo na. Hindi naman sinabing kalimutan. Pwede mo pa rin namang tandaan, pero patawarin mo. Talaga naman sa pagpapatawad, maaaring hindi ka makalimot, pero kaya nitong pagaanin ang iyong kalooban. My dear brothers and sisters, remember, forgiveness cannot change your past, but it can change your future. Hindi mababago ng kapatawaran ang nakaraan, pero marami itong pwedeng baguhin sa iyong kinabukasan. Amen.